Si Monsi ay isang pareng mabait. Mabait, galante, kalog, mahilig sa gimmick. Nagkarelasyon si Boyd sa isang mataas na opisyal ng simbahan. Natanggal naman daw ang pari sa pwesto pero nilipat lang sa iba. Nainis ako. May nangyari na dito sa amin, sa lugar namin, nalipat siya sa ibang lugar. Ganun din ang gagawin niya. Kawawa naman yung ano. Kung sa bagay, hindi naman natin masasabi na kawawa. Kung kagustuhan niya, na katulad ko. Pero hindi natapos doon ang kwento. May pumalit sa kanya. Nawala siya dito sa amin. Meron na naman bagong pari na naman nandoon. Na ganun din ang drama. Ganun din ang eksena. Nagpapatulog din siya ng dalawang lalaki sa kwarto. Yun, alam ng taong bayan yun. Hindi malinaw kung nilipat ang pari dahil sa kanilang relasyon. Ayon sa CBCP, hindi nagawain ng simbahan ang ilipat lamang ang isang sex offender. Hindi na pwede yung i-transfer mo yung pari from one parish to another, no? Yun nga yung pagkakamali doon, no? At si Archbishop Quevedo, sinabi niya to approach the matter in all honesty, in all courage, and in all humility. Pero inamin ni Monsignor Coronel, dati pinapadala nila mga sex offender sa ibang bansa. Kung may mga cases tayo, sexual misconduct na, moral misconduct na, pinapadala natin sa Estados Unidos noong panahon noon kasi sila may karanasan, meron silang expertise and competence, meron silang yung facilities noon. Nitong nakaraang dekada, nagtayo na ang simbahan ng isang center na nagbibigay tulong sa mga paring ito. Sikreto ang center na ito, ayaw sabihin ng simbahan kung saan. To preserve anonymity at saka confidentiality, may mga centers tayo na nililipat natin all over the Philippines. Pero diba nung Sa center na ito ginagawa ang group therapy ng mga paring pedophile o di kaya lumabag sa kanilang vows of celibacy. Nagsisimula ito sa pag-amin ng pari na siya ay nagkasala. So, itong model nito, nanggaling ito dun sa Alcoholics Anonymous. Now, first, you must recognize. You must be aware. You have to admit, I am Father so-and-so, and I admit I am like this. Sasabihin mo sa mga kasama mo yan. Tapos, I have done this despicable acts, but I have abstained from this because this is a pattern. I am weak. Tapos, gano'ng katagal mo ng kwan? So, 3 months. You haven't done that for 3 months. So, palakpakan. Ayaw sabihin ng CBCP kung ilang pari na ang dumaan sa therapy na ito. May mga gumagaling, mayroong hindi. Itong program nito is designed to break the habit, no? Ito naman, ito rin, it has a high success rate, no? Pero meron din percentage na yung recidivist, no? Yung backsliding, bumabalik sa dating ugali, no? Pero ayon sa mga kritiko ng simbahan, hindi pa rin lubos ang pagrereforma ng simbahan sa isyong ito. Madalas sa hindi, pinagtatakpan pa rin ng simbahan ang sarili niyang tao. Kritisismong ibinabato din ng simbahan sa mga pulis, sa mga sundalo, at sa mga politiko. Hindi ka pwedeng mag-criticize sa simbahan eh. Ang lakas ng reaction ka agad eh. And hindi ito maganda para sa simbahan eh. Kasi in the long run, yan nga, ang problema, hindi hinaharap eh. I think the church has not been willing to recognize this public as a problem. Privately, yes, the church talks, the leaders of the church talk about this, but hindi ito linalabas. And in other words, hindi ito ini-engage na sa dialogue yung buong simbahan dito. Parang atin-atin lang ito. Halimbawa, wala pa rin paring nakukulong dahil sa pedophilia. Isang krimeng may kaukulang parusa sa korte. Pero aminado ang simbahan na mayroong mga paring pedophile na nire-rehabilitate. Kasi bata, ano na yan eh. We saw the reactions, di ba, kay Leo at saka Ray na ano. Of course, kasi tatay at ano. Pero in some ways, yung similarities are there. Kasi father ito, no? Yung pinakamasakit, may tiwala ang bata sa kanya. Kaya pag ginalaw ang bata, I don't know if people can forgive him for that. And yet, wala pa tayong na-convict, wala pa tayong reports as far as I know dito sa Pilipinas na Catholic priest na nag-molest just sa bata. Creative din ang recommendation, no? Kasi sometimes dapat therapeutic muna, we exhaust all remedies before the penalties, no? Kunyari, may isang pari tapos into pedophilia nga ito, no? Molesting children. Kung pwede pa siya, saan mo siya ilalagay kung gustong mag-minister, no? So, ilalayo mo siya sa isang kondisyon na walang bata o walang lalaki. So, ilagay mo siya, gawin mo siya chaplain ng mga matatandang madre.
this has affected, especially yung non-consensual sexual crimes. It involves a crime. And may legal... And then people are hurting because of that. And then more dangerously, yung mga tao na gumagawa ng pedophilia, halimbawa, they are sick. And you don't release people who are mentally sick. Parang to the people, walang help. Pero ang gagawin ng simbahan, yung mga superior, to avoid scandals like that, ililipat muna o laylo. Tapos i-quit counseling na gano'n. Hindi naman pa kanyan hindi pa pababayaan yun. Pero hindi ba mas delikado pag nilipat? Dahil pag nilipat mo yung isang tao, kunwari, umpisa siya na simbahan, nilipat mo siya sa ibang lugar. Gagawin na rin daw. Mga gano'n din. Hindi naman sa ililipat na ganyan. Kasi ang tinitig lang yung church, yung situation. Yung situation mo. Alam mo, may sakit ka na gano'n, tapos malapit ka masyado sa ganyan, dadalhin ka sa lugar na medyo the temptation is not that strong so that you can help yourself. Does the church surrender the offender to authorities for prosecution? Ito nga yung sa protocol nga. Ito nga ay magiging tayo pag-aaralan natin dito, no? So we will not stand in the way. Yung mga mechanics nito, specifics nito ay pag-aaralan. So ay hindi mo may tatago yung pare. If the church has an offender within its ranks, does it also have him prosecuted, even if he's a member of the church? Sadly, Ed, I have to admit, hindi. Muli, ang nangyayari, and I don't say that always with the conscious desire to cover up, but ihahash-hash. So, parang hindi muli maiskandalo yung tao. And therefore, ang epekto niyan, yung pare, could go on doing the same thing, yung victims are left without any help. Oo. Mas lalo na kung i-assign mo lang yun sa another parish. Hindi na pwede na my brother right or wrong. Kaya ako, I'd rather that we admit that there is a problem and the problem is not simple at kailangan namin ng tulong. Ito lang kasi yung apologies namin hindi lamang hanggang laway ito, no. I know of some bishops, no. Kausap ko lang isa. Basta may nalaman sila, they are trying to reach out even to the victims, no. So nire-rehabilitate yung pare, hindi lang. Pero yung mga biktima kasi dito nga ay dati concerned lang tayo sa pare, no. You have dealt with victims. More pa sa victims ako. Have they been given assistance by the church? I mean, well, the church has always spoken for justice, social justice, assisting those who are helpless. But has the church, in the course of trying to recognize this problem, has the church given assistance officially? Hindi, at the moment wala akong again nahahawakan na yes or no to that. Ang alam ko, varied ang treatment. In some cases, talagang na bibigyan ng assistance o ng tulong, but to a large extent, kasi nga kasama doon sa shroud of secrecy, ang kasama doon, na-itsapwera ang biktima. That's true. Kasabi nga sa akin nung kaibigan ko na babae, once na ang pare daw may kasalanan sa labas, pero pag nakita mo sa altar na nagmimisa, para hindi na yun naiisipin mo para raw yun si Kristo na naghahatid ng mabuting balita galing sa Ama. Like throwing sand into the wind, all of us are guilty in one way or another. Parating tinuturo ng simbahan ang konsepto ng pagpapatawad. Pero kagaya na rin ng sakramento ng kumpisal, maraming bagay nakaangkla dito. Na walang pagpapatawad pag walang hustisya. Walang hustisya pag walang pag-aamin. At walang pag-aamin pag walang pagpapakumbaba. Ako yung correspondent, Ed Lingao.